Salamat mga choir. Noong impyerno, hantay nga ang kampo kong matata, mapatay di kahit mapanan, arabidin di kahit narabidin. Kaso ade, wala nang pako-pako sa cross. Ang ginawa ni Kristo. So, datayo, alalo sa texture B, oras lang. Ni Kristo, ang malmalay patpatag na nagriga, matubos lang tayo. Kaya may impyerno. Para maliwanag sa ating lahat, madagdagan ating kalaman, tawagin natin ating pastor. The member says, young people sa labas, pakita mo yung young people. Okay, dito po tayo sa ating Bible. Sa libro ni Solomon. Solomon. The Song of Solomon, chapter 1. Song of Solomon, chapter 1, verse 1 to 17. Pero basahin natin po ang chapter, itong verse 1 at saka sa verse 17 lang. Okay? Kasi meron po tayong oras, nasa oras po tayo na alas 11 o 11 o'clock na. So we will try na lahat po makinig po ng mensahe ng Bible. Sa verse 1 at verse 17. Sabay natin basahin ko. The Song of Songs, which is Solomon. 17. The beams of our house are cedar, and our rafters of fir. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos, ang makapangyarihan at maunawain na Diyos sa lahat ng panahon. Salamat po, Ama. Sa umagang ito na pinahintulot mo sa aming bawat isa na ang choir ay nihatid ko na isang mensahe sa magitan ng pag-aaway sa mga hearers na naunawaan ko nila ang mensahe. Alain ko rin mo, God, ganoon din po ang special number. Ganoon din po, Diyos, sa special number po ng Sunday School. Salamat po sa mensahe ng Sunday School, ganoon din po ang tagapagtulong ng mga bata. At ganoon din po sa mga bisitas ng second timer or first timer or fifth timer. I pray, Father, na ikaw pumilos sa kanila na maunawaan ang mensahe upang lumago sa kanyang pananampalataya. Ganoon din po ang bawat membro nandito ngayon, Panginoon. I pray, Father, na ingatan mo sila. Dalahin ko rin, O Diyos, na ang mga newly baptized, na ingatan mo ang kailang pananampalataya, nawa lumago sila sa pananampalataya according to thy grace. At dalahin ko rin ang hindi pa nabaptize, hamunin ko sila, Ama, na sila po ay maunawaan ang kahalagaan ng bautismo. At ganoon din po, Diyos, na maunawaan po nila kung saan nag-umpisa ang baptism. At ganoon din po, Diyos, na ito po ay mula sa biblical na pamaraan ng bautismo na hindi nagliligtas, kundi ito po ay obedience. Dalahin ko ang iyong kamay sa iyong lingkod. Salamat sa lahat. In Jesus Christ I pray. Amen. Lahat po magsiupo. Magandang umaga po sa ating lahat. At ganoon din po sa kapatiran sa ibang bansa. Sister Karen, Sister Remy sa Norway. Ganoon din po sa kapatiran ko nandito po sa Portugal under kay Sister Joy. Kumusta kayo dyan? At ganoon din po sa kapatiran ko ng Singapore under kay Richard Guaras. Kumusta kayo kapatid? Ganoon din po sa Hong Kong. I pray, this hour I pray na lahat kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Ang mensahe natin po ngayon ay sa verse at 17, pagbasahin ko ng Song of Solomon. Sa bawat mananampalataya nandito ngayon, ay magandang may natutulog gabi. Magandang umaga po sa ating lahat. Kaya ang title ng mensahe, The Beginning of Love is Sin, and the broadening is Love. Yan po ang title ng mensahe. The Lord's song is the best song. Makinig po, ladies and gentlemen, bilisan po natin. Makinig na maigi. The Lord's song is the best song. Amen. Lahat po na aawitin nagmula po sa atin, physical o worldly, ay wala pong kahintulan yung awiting makalangit.
Dahil po, bakit? Bakit? Yun ang reason kung bakit tayo po ay nabuhay pa sa lupang ito na nilikha ng Diyos. Sa lupang ito, pag-aari lahat ng Diyos. Kaya nga itinalaga po tayo o inilagay po tayo sa sanlibutan ito at iniligtas o tinubos ni Kristo sa layuning matuto naman tayong umawit yung may akda ang buhay na mayroon po tayo. Kaya karamihan sa mga mananampalataya, umaawit sila sa love song. Kaya kung minsan tumitina ako, hindi naman minsan, madalas na, yung balita ng news. Pero napanood ko rin po yung po magagaling na mga aawit. Di ba? Maraming magagaling mga aawit, isaga sige. Sa worldly, sanlibutan na pag-aawit, sa pag-arte, matatagpuan mo yung sa TV kasi nandyan sila. The clapping of hands by the people ay na-deserve nila. Inamin nila lahat. Yung ano o yung mayroon na kanilang ginawa. At they deserve because maganda naman ang kanilang pag-aawit. Tanong, yung harapan po ng Diyos na lumikha, sila rin po ba ay kalugod-lugod sa harapan yung may-ari ng universe? Ayun ang tanong. Kung minsan ang mga mananampalataya, hindi lang minsan, marami tayong kakulangan sa larangan po ng soul winning dahil po mayroon tayong mass base, mayroon tayong mga burgis, mayroon tayong poor among the poor, poor, mayroon tayong mayaman, pinakamayaman, yun po, mayaman na mayaman. Wala pong nakarating po ng Ebanghelyo karamihan sa mayayaman. Dahil po, I believe one reason, tayo po inahihiya na dalhin ang mensahe sa kanila. O hindi naman pangalawa, laging busy ang mga kapasturan sa mga ground force. Kasi yung mga ground, mga mass base, ay hindi rin po nadadalaw po ang mga pastor o mga mananampalataya to bring the message of repentance to them. Maraming reason kung bakit. Kaya, ang mahalaga sa atin bilang anak ng Diyos, yung pagmamahal ni Solomon sa isang dalaga o isang pong kapisi sa puso niya. Kung paano si Solomon nagmahal. Alam natin na si Solomon meron siyang 700 na reyna o mga queens. Merong 300 concubines. So 1,000 lahat. Okay? Hindi natin questionin yun. Pag ang Diyos nang bigyan ng asawa ko, bibigyan ka na, Robinson, magkaroon ka ng asawa 100. Ang nagutos ay ang Diyos. Mayroon ka bang reklamo? Direct. Ay wala tayong reklamo dyan. Taluban na Diyos, mayroon siyang 100 ng asawa. Ay wala naman, ay nagutos niya. Yung may-ari ang lahat ng tao sa lupa. Pag sinabi niya, Robinson, huwag kang mag-asawa, isa lang. Sumunod tayo. Wala kang magagawa. Si Solomon, kahit si Job, kahit itong salmistang David, the song in the night, the song of deliverance, sing unto him in new song, the new song in the mouth, sing the Lord's song, unto the Lord in new song, spiritual song. Lahat pinupuntirya ang pag-aawit ay ang ating lumikha, o ay ang ating pong God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. Mayroon bang nabasa sa Bible na umawit ng love song? Mayroon ba dito sa Bible yung umawit ng love song? Sige nga. Mag-good kayo sa Bible, saan yung umawit ng love song? Na ito po ay pinarusahan ng Diyos kaagad. Ang karamihan, ang mayroon sa Bible na mabasa natin, ang pag-aawit po, noong bata pa lang si Jesus Christ, ay inawitan na. Inawitan na po itong pong batang si Jesus Christ. Noong dinalaw po ang 3 wise men. Sumamba ang 3 wise men. Si Herodes plano pong sambahin ng bata. Ang unang umawit po doon ay ang mga choir ng langit. Bumaba ang mga choir ng the angels of the Lord. At inawitan po ang bata. Kaya, ang pag-aawit bilang mga anak ng Diyos, dapat magkaroon naman tayo ng tinutukoy na
Yung pong tinutukoy na scheduling ourselves to sing a song. Pero never to have a scheduling ourselves to sing a love song. Physical song. Itong tinutukoy. Katulad yan, haranain mong dalaga. Mahilig tayo sa harana eh. Di ba ang mga harana nung ay effective yan? Harana, pag-harana sa dalaga. Yun ang the old time. Pero meron pang old time, nung panahon ni yung Bible times. Pag mag-asawa, yung pong lalaki at babae, katulad po ni Abraham, inutusan niya po ang kanyang lingkod o yung mga utusan. Pumunta ka sa ganitong lugar, sa lugar po ng ganito po. Ito po yung mga mananampalataya ng kan. Pumunta ka doon, ganito po ang sign, may babae na sasama sa'yo o makikita mo doon. Ito ang senyales. At kausapin mo yung babae doon, ipaalam mo sa tatay, dadalhin mo, at sasabihin mo sa tatay niya, ito po ang maging mapapangasawa ang aking lingkod, ay aking boss. Si Abraham ng kanyang anak na Isaac, kailangan niyang asawa. Ganyan. No. At pinahintulutan naman yung tatay, sige, dali mo po yung tiimat Diyos sa daan. Kaya dinala ko yung babae sa paanan ni Abraham. Kasi nagpakilala, ako po yung inutusan ni Abraham. Kilala ni Abraham na isa ako'y lingkod ng Diyos. Ganon din yung Bible. Sa atin ngayon may chocolate. Ano pa? I-date mo sa Jollibee, ano ba? Marami pa ngayon ayaw pa. Kung sa Christian tayo sa pag-aasawa, kung dadalhin po natin yun, kasi po magtutugma yung sabi ng Bible. Kaya nalikha ang dalaga for the sake of man, not for the sake of man. Nilikha ang lalaki to serve the Lord. Kaya nalikha ang babae for the man. Nasa Bible din, for the man. Kasi nalungkot si Adan, kaya lumikha ang Diyos ang babae. Kinuha ang parang inilagay po sa babae. Ibig ko sabi pa sa hindi sila equal sa harapan ng Diyos. Pero yung pinanggalingan. Kaya kung huwag kayo magkataka mga misis na kung bakit inilagay ang Diyos. Yung kapangyarihan na authority to lead the family ay pinagkaloob po sa lalaki. Kasi yun po ang design ng Diyos. Hindi po pwede kontrahin nyo. Kaya tayo po bilang mga anak ng Diyos ay dapat matuto ang pamilya umawit para sa Diyos. Si Adan ay umawit din At the time when Adan was pardoned, he gave a person. Yan, di ba? Magandang umawit din para sa Panginoon. Pag-awit. Hindi lang si Adan, ganun din po kay Moses. Ang mga Israelites, na sila po umawit para sa Panginoon, nagtagumpay po sila sa digmaan. Si Joshua, si Solomon, maraming mga men of God na umawit, purihin ang Diyos. Sa tagumpay, sa pighati, umawit sila sa Diyos. Amen? Masarap gawin umawit ka. Dagkan tayo Diyos na napintas gawin din nga waga. Design ng Diyos ang ating dila na umawit. Hindi po dila na ganyan, iba ang puntahan. Ang dila na ibinigay ng Diyos, gagamitin natin sa pag-aawit. Iwan mo lang. Meron bang naputulan ng dila dahil lang sa sigarilyo? Meron bang naputulan ng dila dahil sa pag-aawit? Yes. Wala naman. Kung umaawit ka para sa Panginoon, that's a blessing. Kung umaawit ka para sa Panginoon, natutuwa ang lumikha. Pag umaawit ka para sa Panginoon, ang Panginoon ang itataas sa buhay natin. Kailan mo awitan pa ang Diyos? Pag sira ng ating dila. Ito naman mga awit sa sanlibutan. Umaawit sila. Dahil po sa personal gain. Bakit personal gain? Silang yumayaman sa magiging pag-aawit. Meron bang nakita ka na umaawit to praise the Lord? Sige. Meron ba tayo nakita? Kaya the Song of Solomon. Kaya, itong pong pag-aawit na ito, mula kay Solomon, ay isang halimbawa para sa atin. Kaya dapat tayo mga kapatid, matuto umawit in preparation in the final. Ang final na pag-aawit ko ay sa langit na. Dito lang ay temporal ang katawan, preparation sa pag-aawit
yung eternal. Day and night they sing a song. Praising the Lord. Day and night yan. Walang kapaguran ang mga mananampalataya. Amen? Kaya lang pa tayo aawit na mayroon po tayong commitment sa Diyos. And the Old Testament, Israel is regarded as the bride of God. Israel, the chosen people. Yung chosen people na Israel, considered na ito po natin na ikasal nga babae. The bride, kasi ang bridegroom is God the Father in Spirit. And the New Testament, the church is seen as the bride of Christ. In the New Testament. Makinig po. For 2 Corinthians 11:2, Ephesians 5:23 down to 25, Revelation 19:7 down to 9, 21 down to 9. Ito po ang basihan. In the New Testament, the church is seen as the bride of Christ. In the Old Testament, Israel is regarded as a bride of the living God in Spirit. Kaya, members, itong Song of Solomon is not a song to the lost, but a song to his lover, to her lover. Okay? Umawit ni Solomon na itaas muna ang Diyos. Natuwa yung babae. Ang babae, minahal niya ang lalaki. Hindi ko. Inawitan mo yung babae. Natuwa ang babae. Pangalawa ang Diyos. Hindi po. Nung inawitan mo ang Diyos, natuwa yung babae. Kasi ang babae, minahal niya ang Diyos. Amen. Ang pag-aawit mo, kapatid. Inuna mo itinaas yung gumawa sa akin. Na iyon po ang gumawa sa akin. Siya ang may-ari ang buhay ko. Ikaw ang pinagkaloob sa akin. Bakit mo sasabihin, hindi po pwedeng sagutin kita? Okay? Kaya, kasi ang pinagsama ng Diyos, kaya itong mga bride, pinagsama ng Diyos, ay hindi pwedeng paghiwalayin ito ng tao. Pero maraming naghiwalay ngayon dahil sa walang pera, walang trabaho. Ang unang puntos, bilisan po natin, ang unang puntos. The song, the bridegroom can sing. The song, the bridegroom can sing. The bridegroom can sing. Yung bridegroom na yon, ito po si Jesus Christ. Okay? It is an equal song. Yung compose ng pag-aawit ay composed by Christ bilang auto. Katulad po yung salvation song. Di ba? Ganda yung salvation song. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourself. Salvation song. Onward Christian soldiers, soldiers march. Biblical song, Iyan ang ibig sabihin. Ano ba yung mayroon sa lupa na pag-aawit na kayang tumbasan ko yung aawitan mo, maitaas ang lumikha lahat? Samantalang, ito mga it is an equal song. Wala pong kakumpara kung ang Kristo ang author ng pag-aawit. Dahil pag umawit si Kristo, lagi ang Ama ang kanyang inaawitan, ang Ama ang naitatahan, ang Ama ang natutuwa, ang Ama ang nakikita sa buhay ni Kristo. Mismo si Kristo na anak ng Diyos, ang lahat ng sinasabi ay yung kalooban ng Ama. Sa atin bilang adopted children of God, ano naman ang nakikita sa atin? Yung bang Jesus Christ na tinanggap natin o yung Word? Sige nga, mag-isip tayo maiging mga kapatid. It is an equal song and lordship. Yung pong pag-aawit po, inaamin mo ang Lord ni Jesus Christ sa buhay mo, kaya na ikaw umaawit. Because Christ is your Lord in your life. John 6:44. No one can come to me except the Father which sent me, draw near in me. So, no one can get married at first sight. Neither do men get saved at the first hearing. There must be a free work of grace take place. Sa John 4:44. Awan ti mapangkin ni Ama, no awan king ka ni Kristo. Makitungtong ko kini Ama, nga amumit nga inawat ni Kristo, pwede ba yan?
Hindi mo pwede. Ni Jesus Christ gamin, isa't ipanakatikit po tayo para makarating kay Ama. Si Jesus Christ lamang ang ating paraan para makarating tayo kay Ama. Paano ka makadumiritso sa Ama kung ikaw ay wala kang Kristo? Ha? Yung ginagawa ng saksi, hindi mo pwede yun. Diretsuin mo ang Ama. Sabi ka ng Ama, pakinggan nyo ang aking only begotten Son. Hear ye Him. Sinabi mo lang Marcos, ng Mark. Ito ang aking sinisinta kong anak. Ha? Nalubos kong kinalulugdan. Pakinggan niyo siya. Ito yung only begotten siya. Ano ba sinasabi ng only begotten siya? Na dapat pakinggan ng mga tao. I am the way, the truth, and the life. Walang makapunta kay Ama kundi sa umagitan ko. Kung wala ako sa iyo, paano ka makarating kay Ama? Ano ba yung meron ka? Kailangan ikaw magsisa yung kasalanan, aminin mo makasalanan ka, tanggapin mo yung reconciliation. Na pinapagkaloob ng Ama upang magkaroon ka ng peace with God. Kasi tayo po ay at war with God. Tayo po ay nakikigera sa Ama dahil sa kasalanan mayroon po tayo. Dahil sa kasalanan mayroon po tayo nagagalit ang Ama sa atin. Kaya ibinigay na nga ang kanyang bugtong na anak na yun po ang iyong tinanggap. Nung tinanggap mo si Kristo, nagkaroon ka ng peace with the Father. Kasi si Kristo ang nagbigay ng peace. Binayaran mo ng Ama ang kanyang kasalanan. Sino? Tayo? Ha? Unequal song of conformity. The conversion is not a stopping place. Nothing is sweeter than a submissive wife. Nothing is sweeter than a submissive members. Ang mga ladies, ng mga women, mahirap sa kanila karamihan pasakop sa kanilang mga asawa. Yung mga Kristiyano, di yung mga ansay. Nahirapan silang pasakop. Samantalang, nung nanliligawan pa lang at nagkaroon ng sagutan na oo, unang night pa lang after yung kasal, pasakop naman yung babae. Ang pagmamahalan, hindi lang po pang unang araw, pang unang buwan, pang unang taon. Ito po ay pagmamahalan hanggat hindi tayo kumaganyan. Sino ang nag-design dyan? Ang Panginoong Diyos Ama. Iyon din ang gusto ng Gadasa. Mahirap ang sundin yun na pasakot ang mga babae sa mga mister. Paano sa yung mga asawa ko? Pakaka, mahina ang ulo. Hindi yan ako sabi. Kung mahina ang kanyang ulo, o yung kung idea, yung learning niya, kasi grade 1, ikaw ay college, hindi mo yan ang basihan na pagsabihan mo na hindi maganda yung lalaki. Hindi yan ang basihan. Ha? Excuse me. Hindi rin po yan ang basihan na tayo ay mas mataas sa lalaki. Katulad yan. O si Brother Robinson, pagdating sa edad, mas matanda ako. Di ang tawag niya sa akin, kuya. Okay, mas matanda ako sa edad eh. Pero ako po ay pastor niya, gagalangin niya ako bilang asi pastor. Di ba? Oo kasi pastor niya ako eh. Member ko siya. Dahil siya po ay mas mature ako kaysa sa kanya, re-respect niya ako na mas senior ako in the faith. Ngayon, pag ako'y nagkamali, yung tatlong yun, baliwala. Hindi. Kapag ako'y nagkamali, magsalita ka as a member. Hindi pwedeng magsalita ka as mas mataas kasi sa pastor. Magsalita ka pa rin as a younger brother. At ka pala yung tono ng younger brother. Ganun po ang asawa. Asawang babae. Kung magsalita ka as a humble one. Hindi yung gano'n katay nila. Tapos mas mataas kaysa yung lalaki. Hindi mo pwede yung gano'n. Good. Outside of the Bible is another gospel. Wala sa gospel po yan, mga women. Mga women. Kaya hinahamon ko kayo. Ang solusyon dyan, ipag-pray si mister. Hindi ko na pwede para asawa kong lalaki. Inaamin ko naman ako yung nagkamali tungkol dyan ay mataas ang ito. Sa gusto ko lang sa iyo na ganito, hindi kaya pwede yung ganito naman. Pwede naman sa daan sa magandang usapan. Don't ever decide in times of trouble. Kung nasa trouble ka, huwag kang mag-decide, maghiwalay na tayo. Hindi ganun ang solusyon. Maghiwalay na tayo, ayaw ko siya. Hindi ka mag-decide during trouble. Don't ever plan to decide in time of troubles. Bago ka mag-decide, isang bunin mo muna doon.
God will give you peace. Magkaroon ng reconciliation. Magkaroon ng pananampalatayang tumibay. Worship the Lord. Yan gusto mo. Si Solomon, inawitan niya po ang Diyos. Inawitan niya ang Diyos Ama. Kinalimutan niya po yung mga worldly. Bakit? Mas higit sinunod niya po ang tungkulin niya sa Panginoon. Pero sa pagsunod niya sa tungkulin niya sa Panginoon, marami ang umayaw sa kanya. Yung kanyang pong pamamahala. Kaya si Solomon, dumating yung araw ng hina in the faith. Sinunod niya po ang kanyang mga concubines, yung mga asawang hindi pinagkaloob ng Diyos. Si Solomon ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Ito mga Diyos-Diyosan ng itong mga princess na sumasamba sa idols. Kaya pinarusahan ng Diyos si Solomon. The unfinished song sa verse 1. It was then composed by her. The Lord is coming, is causing saints to sing in Psalm 40 verse 3, forming a note and a divine crescendo, and the result is eternal praise to God. Tingnan niyo po, meron yung pong gitara, meron yung string 1, string 2, string 3, hanggang string 6. May pangalan dyan. Pag yung pangalawang string, hindi magtugma yung pangatlo, sila ang pag-aawit ng gitara. Kung yung i-anim na string yung gitara, hindi magkukundi lahat ng kanilang tono, ay meron pong silang hindi po makapagbigay ng blessing, ito pong tinutukoy na gitara. Bakit? Walang maaawit kasi silang po ang pag-aawit ng gitara. Ganon din po ang pananampalataya. Hindi pwedeng mag-move on ang gawain ng Panginoon kung mayroong isa na tagilid na hindi sumasang-ayon sa layo, hindi i-utilize the word. Ganyan yung mga issues niya. Kaya, itong unfinished song. Kaya kailangan po natin yung aawitin. Hindi na sa magitan pag-aawit sa bibig, kundi sa magitan to bring the message of repentance to the people. Meron yung inawit ng choir. Each one bring one. Ano yun? Kada isa, magdala ng isa. Ina natin sa Sunday. Yung isang mananampalataya, magdala ng isang bisita. Magandang layunin yun. Kasi ang target natin, hindi paramihan ng membro. Paramihan yung maligtas. Kung bakit may channel sa church, para magkaroon tayo ng kasama na dadami ang pupunta sa ground, na ibahagi ang salita ng Diyos. Sa dami po naman ng San Mateo. San Mateo lang ilan ang baptist dito? Palagay mo 3. 1,000 ang nandito sa San Mateo. Hindi lang 50,000 siguro. Noon 27,000 noong 1990s. Yung registered voters. Ngayon na 2018. Kaya marami na ang taga San Mateo. Kaya yung complete in heaven. Kaya, members, unahin muna natin ang ating sarili. String 1, string 2, string 3 hanggang string 6. Kailangan mag-combine ng tono. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Mayroon ganun eh. Hindi pwedeng yung do, mag-combine ka agad dito. Hindi. Mayroon pong process ng music yan eh. Ako, walang alam sa music. Pero pag dinig ko lang sa kanilang mayroon po yung alto, tenor, at saka, Soprano. Dapat magtutugma naman yan. Dapat, meron tayong gano'n eh. That is a kind of music. We are not acting the clapping of men. Yung palakpak ng tao. Pero we are acting na ang Diyos matuwa sa bibig na kanyang biligay sa bawat bibig natin. Kaya kung bakit tayo matuto sa pag-aawit, na may taas ang Diyos sa buhay natin upang ang blessing ay walang hindi. Kasi ispatid ng Diyos ang ating puso, ang ating desire. Ang ating desire, first of all, is to praise the Lord. Not to praise men. Na ito po yung inaawit itong mga magagaling mga awit sa lupa. Amen? Sabi ko na ito. Ang gandang awit na yan. Basta ko man yung mga awit
Baptist, o itong pong mga lingkod ng Diyos, itong mga members ng mga anak ng Diyos. Kaya, yung crescendo in heaven, alam nyo, nandun po yung magagaling mga awit. Ito Pastor, wala akong boses. Ito, ang timbangan ng magandang awitin, kung paano yung puso mo. Kung ang boses mo ay pakinggan ng tao ay pangit, pero sa Diyos maganda kasi ispati ng heart mo na gusto mong matuwa ang Diyos sa buhay mo, kahit pangit na ngayon, maawit ka pa rin. Pero dahil sa atin, naiiya tayo mga dahil parang naparpar na bulo ang aking inawit, so parang hindi qualified. Di patulong tayo sa marunong, gano'n naman eh. Paano kung hindi tayo matulong pa sa siya pa rin ang kapangitan? Ito. Kahit ganyan pa rin ang boses, magawin mo pa rin para sa Panginoon niya. Ganun mo. Kung hindi sa'yo daluyan, yung anak mo. Kasi yung anak mo, napunta yung magandang boses. Pero at least ginamit ko yung bibig na binigay ng Diyos. Patawarin mo ako ngayon. Kasi itong binigay mo sa akin ng dilay. Gusto kong magiging matutong umawit. Pero nasira sa alak, sigarilyo. Ganyan. Pero patawarin mo ako. Ganyan. Pero kung hindi mo sinira ang sigarilyo, I believe na ang Diyos binigay sa atin magandang dila. Kung bakit minsan hindi natin nagagamit o pangit ang pag-awit kasi nasira ko ng katulad ko ng ating circumstances, katulad ko itong mga pangkapanganakan natin. May panganak na ganyan. May panganak na hindi makapagsalita. Circumstances. Kaya huwag natin hintayin na ang Diyos ay kumilos sa atin na ang ating dila ay mawala. Meron sa kapatid na namatay dito na pinutol ang dila dahil sa sigaret. Pag pumunta ako sa bahay nila, may nakumuusok doon. Yan. Kaya makinig tayo. Sabi ko, Brad, tigil mo na yan. Oo, Pastor. Yan. Ay, hindi lang 10 beses na hinabihan ko. Pero para sa lubong ko sa daan. Nung alam niya, palapit na ako nakaganyan yung kanya ng mga niya. Pero makita ko umusok sa likod. Ginanong ko nawala na yung umusok. Sulit nila, datong na. Kapatid, tigilan mo yan. Hanggat nung nagkaroon ko ng butas yung bibig, yung doktor, alam niyo naman, yung alam nila yan. Cancer sa nilang tagpuan. Kag putulin natin, sigurado mo pagaling, Dok. Nandun ako. Ay, hindi sigurado. Pero tumaya tayo ng 50-50. Pag putulin natin yung saan yung butas, ay baka sakali. Magbigay kayo 15,000. Nagbigay. Magbibigay tayo 15,000 o hindi. Paano, hindi mo naman sigurado. Sige, ikuha na lang natin baka sakali. Bigay 15,000. Kinunting. Pagsalita na. Anta. Magaling na ang salita. Ngayon, after a month, mayroon pa rin yung nana. Punta sa doktor. Kaya putulin na. Dito na. Kung putulin, sigurado mo wala na. Hindi pa. Kasi ilalalim papunta ron. Ay, wag na. Cancer yun. Di lang nakakasaya dila. Nung pinutol mo dito yan, agpaunag. Surutin na yung gana niya dyan pagpatinggaan ng dila. Cancer na diyan. Kaya, sa huli, nagsuka ng dugo. That is the cause of cigarettes. Sayang ang buhay ng kapatid niya. Maawit pa naman sa kuwan. Sinikap niya lahat. Pero, alipin ng cigarette. Kaya yung may bisyo ng ganyan, alisin nyo na mga kapatid. Alisin natin hanggat maaga. Kaya, ang mga mananampalataya na hindi ko nila ginagamit ang kanilang buhay, ay titirahin mo tayo itong mga nandito sa world. Pangalawa, the song, the bride can sing. Kanina po, the bridegroom can sing. Umaawit ang bridegroom, tinataas ang ama. Pangalawa, the song, the bride cannot sing. The reason why the bride cannot sing because of her struggle sa verse 5. The old nature and the new nature fighting each other. Bakit naglalaban silang dalawa? Yung old nature, the will of the flesh, alak, sigarilyo, babae, pag-aaway, gera, ano pa? Yung idolaters.
in being hater. Iyon ang will of the flesh. Yung new nature, gusto niyang peace, love, joy. Hindi magkontra. Ngayon, mas marami nating pagkain sa physical. Kumain ka sa umaga, kumain ka tanghali, kumain ka sa hapon. Plus merienda pa. O, di ba lusog kang ganyan? E samantalang spiritual mo, linggo ka lang kumain, 2 preaching lang. Natutulog ka pa. Ito eh. Kita nyo ito, makinig ka kapatid, makinig kayo. Mahalaga sa atin ang spiritual food. Para talunin po yung old nature natin na kumikilos dito sa labas. 1 linggo lang tayo pumunta rito, natulog ka pa 2 oras na mag-preaching sa umaga, wala ka pa sa hapon. Ngayon, hahamulin mo ang problema sa buhay, wala, pakilig ka. Kaya, ang mahalaga sa atin, kaya very struggle, hindi makapag-awit ang bride, ang mananampalataya, kasi struggling, fighting itong will of the flesh. Kailan po natin matatalo? Kasi sinabi nga ni Kristo, tinalo ko na ang problema nyo. Kung lamang pasakop kayo sa will ng Diyos, tapos na. Hindi nila po pasakop eh. Bakit? Sa araw ng linggo, nandito ka 2 oras lang. Ang linggo, isang araw, 24 hours. Ang 24 hours dapat pasakop ka sa Diyos. Kasi sa Kanya ang linggo. 2 oras lang sa umaga. Pagdating sa hapon, wala ka na. Sa Wednesday, wala ka rin. Sa linggo ulit. Yung bang pagkain mo 2 oras na nandito sa church, ay sapat na pagkain mo buong linggo na lumaban sa problema ng buhay. Kung gawin natin ang gusto natin bilang on the flesh, magkakaroon tayo ng pag-aaway ng naman. Pag-aaway po ng ating pong gusto. Hindi natin makuha po yung gusto ng Diyos. Hell sin! Struggling the old nature, ang kasalanan ng isa. The reason the bride cannot sin because the sun is burned. Ayaw natin ma-expose from the word. Na tayo po ay miserable because of the sin. Ano po yung meron tayo sa atin? Yung exposure natin na tayo po ay makita, gusto natin. Pero yung outcome, ayaw natin makita sa mga tao. Ano yung outcome? Miserable in the sight of the Lord. Katulad po itong mga binata. Basketball marunong. Sa school marunong. Magna cum laude. Ayaw nilang makita yung exposure ng miserable sa harapan ng Diyos. Ayaw nilang ma-expose yung mayroon sa kanila. Ang na-expose sa kanila, yung kanilang kagalingan, worldly. Pero yung kung spiritual na mayroon sila, ikinahiya nilang in-expose sa tao. Iyon po ang miserable sa harapan ng Diyos. Bakit? Yung pong inani mo, temporal. Bakit yung gusto na Diyos sa ating eternal? Which of the two? Eternal, temporal. If you earn, praise God. If you earn, apitin mo kagad yung po. Reward. Pero temporal. Kung yan ang gusto nyo, lilipas ang lahat sa lupa. Pero yung eternal reward, recorded in heaven, hindi pa natunang yung reward niya. Eternal reward. Hawak ng Diyos po yung reward. So, Brother Robinson, this is now your reward. My servant, who is faithful serving me, even despite faults. Ikaw naman, Brother Junjon, kunting problema lang, matras ka na. Kunting ganito lang, tumakbo ka sa digmaan sa lupa. You're a coward soldier. Your reward is nothing. Ayan, gusto yung reward. Temporal, inaanin mo na. Sa lupa, sa langit. Nasa inyo po pagpipili. Pero sinabi ng Diyos, maiksi lang mo. Si Solomon nagmahal ng gusto. Mas higit niyang sinunod ang pagmamahal niya sa Diyos kaysa sa kanyang mahal sa lupa. Pero nung huli, hindi ko ganun ang pakidigma bilang sundalo. Ang pagmamahal natin sa Diyos, nakukuha sa duration ng takbo paglilingkod. Si Solomon, na-endure yan. Pagdating sa marami sa finishing, doon po na kanya. Bakit? Kasi mas sinunod na po ang kagandahan ng word. Pinarusahan ng Diyos na nahatihan ang kingdom. Kaya I challenge you. Ang labanan na lumakad maglingkod sa Diyos, hanggang sa finish line po tayo. Amen. Tayo manalangin ng ilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa iyong mga salita.
na amin pong nabasa, na amin pong pinagbulay-bulayan, na amin pong napakinggan, na paalala mo sa amin, Ama, ng paglilingkod, ay hindi po sa short fight, kundi ito po ay long fight. Hanggat buhay kami po ay naglilingkod sa inyo, Ama, sa umigang biyaya. Challenge the children of God to come to the altar. At mga women's downstairs, mga men upstairs, tayo po'y magbuklod sa panalangin. Ano man po yung kung mayroon sa atin na pinapanalangin sa bawat isa, hindi ko alam ang laman ng puso nyo. Why not come forward, kausapin nyo po, Panginoon. Please, members, talk to God personally. Meron tayo kanya-kanya po na ikausap sa Diyos. Ano po yung mayroong problema? Kausapin mo ang Diyos, kapatid. Ang Diyos ay tapat sa lahat ng panahon. Nakaunawa sa lahat ng aming problema. Hindi katulad ko ng tao. Managparabol na Diyos, sadyaman kami isaw. Na hinamon mo ang bawat isa. Na kami po'y magpatuloy maglingkod sa larangan ng digmaan bilang iyong mga anak na sundalo. Soldiers of Christ are the fighters. Soldiers of Christ are the winners. Soldiers of Christ are already born in the battle. Pero bigyan mo pa kami, Panginoon, ng matatag na pananampalataya na laging magtiwala sa iyong mga salita. Na kami po'y Diyos, magkaroon lagi po ng mainit sa larangan ng paglilingkod. Ang daming discouragement sa lupa kahit dinalo mo ang sanlibutan naman. Ang aming katawan po ay mahina. Kaya pinapanalangin namin, Ama, na dagdagan pa ang aming pananampalataya. Sa bawat pananampalataya na sa altar ay pwedeng Father, ano po ang kanilang panalangin o ang kanilang hinihiling sa inyo? Ay kumito lang bigayan, Father, to take care of their problems, to answer their prayers according to the grace in Christ. Mayroon kami panalangin, Ama, na lumagunawa ang gawain at gamitin mong bawat pananampalataya to have a compassion for those. At ganun din po, Diyos, na huwag kami magsawa sa inyo na maglingkod sa lahat ng panahon sa buhay na aming hirap. Pagpalain mo ang lahat ng karinig ko ng Misaya, bagyan sila ng pagkaunawa na ikaw ang nakita ang mga hindi ko ako. Patawarin mo kami, Ama, sa aming mga nagawang kasalanan. We are unfaithful brides sa maraming panahon, sa maraming oras, sa maraming araw. Tulungan mo kami kung paano kami magbungay spiritual, hindi ka laging magkita. I-bless mo ang bawat buhay ng bawat sagang, hindi ko ang kanilang pagkakitaan ng bawat membro. I pray, O Great Father, ang hindi nakaintindi, bigyan mo silang pagkakataon maunawa ng mensahe. Salamat o Diyos sa mga blessing. I pray, Father, mayroon kami hintay ng blessing. I pray, kumitulan today. Please, kumilos ka po sa kanila. Kung kami po ang hadlang, patawarin mo kami. Kung hindi kami ang hadlang, gumawa ka ng paraan o Diyos, upang ang blessing na ito ay walang hindi. Dahil sa inyong kamay o Diyos, there's nothing impossible. I pray, Father, na kumilos ka po sa hakbangin ng church. Lagi pangunahan mo yung ito. Ganun din po bawat na ng palatay, submissive ang today ko man. To go for those. Salamat po sa lahat. In Jesus Christ, I pray. Amen.